Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 58, ang tagumpay ng simbahan. Mahigit 18 siglo na ang lumipas mula nang magpahinga ang mga apostol mula sa kanilang mga pagpapagal, ngunit ang kasaysayan ng kanilang mga pagpapagal at sakripisyo para kay Kristo ay kabilang pa rin sa pinakamahalagang kayamanan ng simbahan. Ang kasaysayang ito, na isinulat sa ilalim ng patnubay ng banal na espiritu, ay itinala upang sa pamamagitan nito ang mga tagasunod ni Kristo sa bawat panahon ay mahikayat sa higit na sigasig at masigasig sa layunin ng tagapagligtas. Ang atas na ibinigay ni Kristo sa mga alagad, kanilang tinupad. Habang ang mga mensaherong ito ng krus ay humayo upang ipahayag ang ebanghelyo, nagkaroon ng gayong paghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos na hindi pa kailanman nasaksihan ng mortal na tao. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng banal na espiritu, ang mga apostol ay gumawa ng isang gawain na yumanig sa mundo. Sa bawat bansa ay dinala ang ebanghelyo sa isang henerasyon. Maluwalhati ang mga resulta na dumalo sa ministeryo ng mga piniling apostol ni Kristo. Sa pasimula ng kanilang ministeryo ang ilan sa kanila ay mga taong walang pinag-aralan, ngunit ang kanilang pagtatalaga sa layunin ng kanilang guro ay walang pag-aalinlangan, at sa ilalim ng kanyang pagtuturo ay nagkamit sila ng paghahanda para sa dakilang gawaing ipinagkatiwala sa kanila. Ang biyaya at katotohanan ay naghari sa kanilang mga puso, na nagbibigay inspirasyon sa kanilang mga motibo at kinokontrol ang kanilang mga aksyon. Ang kanilang buhay ay itinago kasama ni Kristo sa Diyos, at ang sarili ay nawala sa paningin, nalubog sa kailaliman ng walang katapusang pag-ibig. Ang mga disipulo ay mga lalaking marunong magsalita at manalangin ng same time, mga lalaking maaaring humawak sa kapangyarihan ng lakas ng Israel. Gaano kalapit silang tumayo sa tabi ng Diyos, at itinali ang kanilang personal na karangalan sa kanyang trono. Si Jehovah ang kanilang Diyos. Ang kanyang karangalan ay kanilang karangalan. Ang kanyang katotohanan ay ang kanilang katotohanan. Anumang pag-atake na ginawa sa ebanghelyo ay parang tumatagos ng malalim sa kanilang mga kaluluwa, at sa bawat kapangyarihan ng kanilang pagkatao ay nakipaglaban sila para sa layunin ni Kristo. Naitatag nila ang salita ng buhay dahil natanggap nila ang makalangit na pagpapahid. Marami silang inaasahan, kaya't marami silang sinubukan. Ipinahayag ni Kristo ang kanyang sarili sa kanila, at sa kanya sila ay umaasa ng patnubay. Ang kanilang pagkaunawa sa katotohanan at ang kanilang kapangyarihang makayanan ang pagsalungat ay katimbang ng kanilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Si Hesukristo, ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos, ang tema ng bawat diskurso. Ang kanyang pangalan, ang tanging pangalan na ibinigay sa ilalim ng langit kung saan maaaring maligtas ang mga tao, ay itinaas nila. Habang ipinapahayag nila ang kabuuan ni Kristo, ang muling nabuhay na tagapagligtas, ang kanilang mga salita ay nagpakilos sa mga puso, at ang mga lalaki at babae ay napanalunan sa ebanghelyo. Maraming tao na nilapastangan ang pangalan ng tagapagligtas at hinamak ang kanyang kapangyarihan ngayon ay nagpahayag ng kanilang sarili na mga alagad ng ipinako sa krus. Hindi sa kanilang sariling kapangyarihan natupad ng mga apostol ang kanilang misyon, kundi sa kapangyarihan ng buhay na Diyos. Hindi naging madali ang kanilang trabaho. Ang mga pambungad na gawain ng simbahang Kristiyano ay dinaluhan ng kahirapan at mapait na kalungkutan. Sa kanilang gawain ang mga alagad ay patuloy na nakatagpo ng kawalan, paninirang puri, at pag-uusig, ngunit hindi nila ibinilang na mahal ang kanilang mga buhay sa kanilang sarili at nagalak na sila ay tinawag upang magdusa para kay Kristo. Ang hindi paglutas, pag-aalinlangan, kahinaan ng layunin, ay walang nakitang lugar sa kanilang mga pagsisikap. Handa silang gumastos at gastusin. Ang kamalayan ng responsibilidad na nakapatong sa kanila ay nagpadalisay at nagpayaman sa kanilang karanasan, at ang biyaya ng langit ay nahayag sa mga pananakop na kanilang nakamit para kay Kristo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng omnipotence, gumawa ang Diyos sa pamamagitan nila upang maging matagumpay ang ebanghelyo. Sa ibabaw ng pundasyon na inilagay mismo ni Kristo, itinayo ng mga apostol ang simbahan ng Diyos. Sa kasulatan, ang larawan ng pagtatayo ng templo ay kadalasang ginagamit upang ilarawan ang pagtatayo ng simbahan. Tinukoy ni Zacarias si Kristo bilang ang sanga na dapat magtayo ng templo ng Panginoon. Binanggit niya ang tungkol sa mga Gentil na tumutulong sa gawain, sila na nasa malayo ay magsisiparito at magtatayo sa templo ng Panginoon, at ipinahayag ni Isaias, itatayo ng mga anak ng mga dayuhan ang iyong mga kuta.
Zacarias Kapitulo 6 versikulo 12, 15, Isaias Kapitulo 60 versikulo 10. Sa pagsulat tungkol sa pagtatayo ng templong ito, sinabi ni Pedro, na sa kanya'y pumaparito, na gaya ng sa isang batong buhay, na itinakuwil nga ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos, at mahalaga. Kayo naman, na gaya ng mga batong buhay, ay itinatayo ng isang bahay na espiritual, at banal na pagkasaserdote, upang maghandog ng mga espiritual na hain, na kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Unang Pedro Kapitulo 2 versikulo 4, 5. Sa quarry ng mundo ng mga Hudyo at Gentil ang mga apostol ay nagsikap, naglabas ng mga bato upang ilagay sa pundasyon. Sa kanyang liham sa mga mananampalataya sa Efeso, sinabi ni Pablo, ngayon nga, hindi na kayo mga dayuhan at mga dayuhan, kundi mga kababayan na kasama ng mga banal, at ng sambahayan ng Diyos, at itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, si Jesu Kristo mismo ang punong panulok na bato, na sa kanya'y ang buong gusali na magkakasamang nakaayos ay lumarago upang maging isang banal na templo sa Panginoon, na sa kanya naman kayo ay itinayo na magkakasama upang maging tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Efeso Kapitulo 2 versikulo 19 hanggang 22. At sa mga taga-Korinto ay isinulat niya, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, bilang isang matalinong tagapagtayo, inilatag ko ang pundasyon, at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Datapwat ingatan ng bawat tao kung paano niya itinatayo doon. Sapagkat walang makapaglalagay ng ibang pundasyon maliban sa inilatag, na si Jesu Kristo. Ngayon kung ang sinoman ay magtatayo sa ibabaw ng saligang ito ng ginto, pilak, mga mahalagang bato, kahoy, dayami, pinaggapasan, ang gawa ng bawat tao ay mahahayag, sapagkat ipahahayag ito ng araw, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy, at susubok ng apoy ang gawa ng bawat tao kung anong uri ito. Unang Korinto Kapitulo 3 versikulo 10 hanggang 13. Ang mga apostol ay itinayo sa isang tiyak na pundasyon, maging ang bato ng mga panahon. Sa pundasyong ito dinala nila ang mga bato na kanilang hinukay mula sa mundo. Hindi nang walang hadlang ang paggawa ng mga tagapagtayo. Ang kanilang gawain ay naging lubhang mahirap sa pamamagitan ng pagsalungat ng mga kaaway ni Kristo. Kinailangan nilang labanan ang pagkapanatiko, pagtatangi, at pagkapuot ng mga nagtatayo sa isang huwad na pundasyon. Marami sa mga nagtayo bilang mga tagapagtayo ng simbahan ay maihahalin tulad sa mga nagtayo ng pader noong panahon ni Nehemias, na tungkol sa kanila ay nasusulat, silang nagtayo sa kuta, at silang nagdadala ng mga pasanin, kasama ng mga nagpapasan, bawat isa ay may isa sa ang kanyang mga kamay ay gumagawa sa gawain, at sa kabilang kamay ay may hawak na sandata. Nehemias Kapitulo 4 versikulo 17. Ang mga hari at mga gobernador, mga saserdote at mga pinuno, ay naghangad na sirain ang templo ng Diyos. Ngunit sa harap ng pagkakulong, pagpapahirap, at kamatayan, ang mga tapat na lalaki ay nagpatuloy sa gawain, at ang istruktura ay lumago, maganda at simetriko. Kung minsan ang mga manggagawa ay halos mabulag sa mga ulap ng pamahiin na naninirahan sa kanilang paligid. Kung minsan ay halos madaig sila ng karahasan ng kanilang mga kalaban. Ngunit taglay ang dinatitinag na pananampalataya at walang humpay na katapangan sila ay nagpatuloy sa gawain. Isa-isa ang nangunguna sa mga tagapagtayo ay nahulog sa kamay ng kaaway. Si Esteban ay binato, si James ay napatay sa pamamagitan ng tibak, si Paul ay pinugutan ng ulo, si Pedro ay ipinako sa krus, si John ay ipinatapon. Ngunit ang simbahan ay lumago. Pinalitan ng mga bagong manggagawa ang mga nahulog, at ang mga bato ay idinagdag sa gusali. Kaya dahan daw ang umakyat sa templo ng simbahan ng Diyos. Ang mga siglo ng mabangis na pag-uusig ay sumunod sa pagtatatag ng simbahang Kristiyano, ngunit hindi kailanman nagkukulang ng mga tao na itinuring ang gawain ng pagtatayo ng templo ng Diyos na mas mahal kaysa sa buhay mismo. Tungkol dito ay nasusulat, ang iba ay dumanas ng pagsubok ng malupit na panunuya at paghampas. Oo, bukod pa rito sa mga gapos at pagkabilanggo. Sila ay binato, sila ay pinaglagari, tinukso, pinatay ng tibak, sila ay gumagala na may balat ng tupa at balat ng kambing, pagiging dukha, naghihirap, pinahihirapan, na ang sanglibutan ay hindi karapat-dapat smiley face, sila'y gumagala sa mga desyerto, at sa mga bundok, at sa mga yungib ng lupa.
Hebreo Kapitulo 11 versikulo 36 hanggang 38. Ang kaaway ng katwiran ay walang ipinag-iwan sa kanyang pagsisikap na ihinto ang gawaing ipinagkatiwala sa mga tagapagtayo ng Panginoon. Ngunit, hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang sarili na walang saksi. Gawa Kapitulo 14 versikulo 17. Ang mga manggagawa ay itinaas na may kakayahang ipagtanggol ang pananampalatayang minsang naibigay sa mga banal. Ang kasaysayan ay nagtatala sa katatagan at kabayanihan ng mga taong ito. Tulad ng mga apostol, marami sa kanila ang nahulog sa kanilang pwesto, ngunit ang pagtatayo ng templo ay patuloy na sumulong. Ang mga manggagawa ay pinatay, ngunit ang gawain ay sumulong. Ang mga Waldenses, John Wycliffe, Huss at Jerome, Martin Luther at Zwingli, Cranmer, Latimer, at Knox, ang mga Huguenot, John at Charles Wesley, at marami pang iba ay dinala sa pundasyong material na mananatili sa kawalang hanggan. At sa mga sumunod na taon yaong mga napakaranggal na nagsikap na itaguyod ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos, at yaong mga sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa mga pag-anong lupain ay naghanda ng daan para sa pagpapahayag ng huling dakilang mensahe, ang mga ito ay tumulong din sa pagpapalaki ng istruktura. Sa mga panahon na lumipas mula pa noong panahon ng mga apostol, ang pagtatayo ng templo ng Diyos ay hindi kailanman tumigil. Maaari tayong magbalik tanaw sa nakalipas na mga siglo at makita ang buhay ng mga bato kung saan ito ay binubuo na kumikinang na parang mga jet ng liwanag sa pamamagitan ng kadiliman ng kamalian at pamahiin. Sa buong kawalang hanggan ng mga mahalagang hiyas na ito ay magniningning na may tumitinding kinang, na nagpapatutuo sa kapangyarihan ng katotohanan ng Diyos. Ang kumikislap na liwanag ng mekantab na mga batong ito ay nagpapakita ng matinding kaibahan sa pagitan ng liwanag at kadiliman, sa pagitan ng ginto ng katotohanan at ng dumi ng kamalian. Si Pablo at ang iba pang mga apostol, at ang lahat ng matuwid na nabuhay mula noon, ay gumanap ng kanilang bahagi sa pagtatayo ng templo. Ngunit ang istruktura ay hindi pa kumpleto. Tayong nabubuhay sa panahong ito ay may gawaing dapat gawin, isang bahaging dapat gawin. Dadalhin natin ang material na pundasyon na tatayo sa pagsubok ng apoy, ginto, pilak, at mahahalagang bato, na pinakintab ayon sa pagkakatulad ng isang palasyo. Awit Kapitulo 144 versikulo 12. Sa mga nagtatayo sa gayon para sa Diyos, si Pablo ay nagsasalita ng mga salita ng pampatibay loob at babala, kung ang gawa ng sinoman ay manatili na kanyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya ay tatanggap ng gantimpala. Kung ang gawa ng sinoman ay masunog, siya'y magdaranas ng kawalan, ngunit siya rin ay maliligtas, gayon may parang sa pamamagitan ng apoy. Unang Korinto Kapitulo 3 versikulo 14-15. Ang Kristiyano na matapat na naghahatid ng salita ng buhay, na umaakay sa mga lalaki at babae sa daan ng kabanalan at kapayapaan, ay nagdadala sa pundasyong material na mananatili, at sa kaharian ng Diyos siya ay pararangalan bilang isang matalinong tagapagtayo. Tungkol sa mga apostol ay nasusulat, sila'y nagsialis, at nangaral sa lahat ng dako, ang Panginoon ay gumagawang kasama nila, at pinagtibay ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kasunod. Marcos Kapitulo 16 versikulo 20. Kung paanong isinugaw ni Kristo ang kanyang mga disipulo, gayon din naman ngayon ay isinugaw niya ang mga miyembro ng kanyang simbahan. Ang parehong kapangyarihan na taglay ng mga apostol ay para sa kanila. Kung gagawin nilang lakas ang Diyos, gagawa siyang kasama nila, at hindi sila gagawa ng walang kabuluhan. Ipaalam sa kanila na ang gawain kanilang ginagawa ay ang gawain kung saan inilagay ng Panginoon ang kanyang tatak. Sinabi ng Diyos kay Jeremias, huwag mong sabihin, ako ay bata, sapagkat paroroon ka sa lahat ng aking susuguin sa iyo, at anumang iuutos ko sa iyo ay iyong sasalitin. Huwag kang matakot sa kanilang mga mukha, sapagkat ako'y sumasa iyo upang iligtas ka. Pagkatapos ay iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay at hinipo ang bibig ng kanyang lingkod, na nagsasabi, narito, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Jeremias Kapitulo 1 versikulo 7 hanggang 9. At inaanyayahan niya tayong humayo upang sabihin ang mga salitang ibinigay niya sa atin, dinadama ang kanyang banal na pagdampi sa ating mga labi. Si Kristo ay nagbigay sa simbahan ng isang sagradong utos. Ang bawat miyembro ay dapat maging isang daluyan kung saan maipapahayag ng Diyos sa mundo ang mga kayamanan ng kanyang biyaya, ang hindi masaliksik na kayamanan ni Kristo.
Walang labis na hinahangad ng tagapagligtas bilang mga ahente na kakatawan sa mundo ng kanyang espiritu at kanyang pagkatao. Wala nang higit na kailangan ng mundo kundi ang pagpapakita sa pamamagitan ng sangkatauhan ng pag-ibig ng tagapagligtas. Ang buong langit ay naghihintay para sa mga lalaki at babae kung saan maaaring ihayag ng Diyos ang kapangyarihan ng Kristyanismo. Ang simbahan ay ahensya ng Diyos para sa pagpapahayag ng katotohanan, na binigyan niya ng kapangyarihang gumawa ng isang natatanging gawain, at kung siya ay tapat sa kanya, masunurin sa lahat ng kanyang mga utos, doon ay mananahan sa loob niya ang kadakilaan ng banal na biyaya. Kung magiging tapat siya sa kanyang katapatan, kung pararangalan niya ang Panginoong Diyos ng Israel, walang kapangyarihan na makakalaban sa kanya. Ang kasigasigan para sa Diyos at sa kanyang layunin ang nag-udyok sa mga disipulo na magpatutuo sa ebanghelyo ng may makapangyarihang kapangyarihan. Hindi ba dapat ang isang katulad na sigasig ay magpapasiklab sa ating mga puso na may determinasyon na sabihin ang kwento ng tumutubos na pag-ibig, tungkol kay Kristo at sa Kanya na ipinako sa krus? Pribilehiyo ng bawat Kristiyano, hindi lamang nahanapin, kundi pabilisin ang pagdating ng tagapagligtas. Kung ang simbahan ay magsusuot ng balabal ng katwiran ni Kristo, aalis mula sa lahat ng katapatan sa mundo, nasa harap niya ang bukang liwayway ng isang maliwanag at maluwalhating araw. Ang pangako ng Diyos sa kanya ay mananatili magpakailanman. Gagawin niya siyang walang hanggang kadakilaan, isang kagalakan ng maraming henerasyon. Ang katotohanan, na dumaraan sa mga humahamak at tumatanggi dito, ay magtatagumpay. Bagamat kung minsan ay tila hamina, ang pag-unlad nito ay hindi kailanman nasuri. Kapag ang mensahe ng Diyos ay sumasalungat, binibigyan niya ito ng karagdagang puwersa, upang ito ay magkaroon ng higit na impluensya. Pinagkalooban ng banal na enerhiya, tatapusin ito ang pinakamalakas na hadlang at magtatagumpay sa bawat balakid. Ano ang umalalay sa anak ng Diyos sa kanyang buhay ng pagpapagal at sakripisyo? Nakita niya ang mga resulta ng paghihirap ng kanyang kaluluwa at nasiyahan. Sa pagtingin sa kawalang hanggan, nakita niya ang kaligayahan ng mga taong sa pamamagitan ng kanyang kahihiyan ay nakatanggap ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Nahuli ng kanyang tainga ang sigaw ng mga tinubos. Narinig niya ang mga tinubos na umaawit ng awit ni Moises at ng Kordero. Maaaring mayroon tayong pangitain sa hinaharap, ang pagpapala ng langit. Sa Biblia ay inihayag ang mga pangitain ng hinaharap na kaluwalhatian, mga tagpong inilalarawan ng kamay ng Diyos, at ang mga ito ay mahal sa kanyang simbahan. Sa pamamagitan ng pananampalataya maaari tayong tumayo sa pintuan ng walang hanggang lungsod, at marinig ang magiliw na pagtanggap na ibinibigay sa mga taong sa buhay na ito ay nakikipagtulungan kay Kristo, na itinuturing itong isang karangalan na magdusa para sa kanyang kapakanan. Habang binibigkas ang mga salitang, "Halika, kayong mga pinagpala ng aking Ama," inihagis nila ang kanilang mga korona sa paanan ng manunubos, na sumisigaw, "Karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan, at kayamanan, at karunungan, at lakas, at karangalan, at kaluwalhatian, at pagpapala." Ang karangalan, at kaluwalhatian, at kapangyarihan, ay sumakanya na nakaupo sa luklukan, at sa kordero magpakailanman. Mateo Kapitulo 25 versikulo 34, Apokalipsis Kapitulo 5 versikulo 12-13. Doon binabati ng mga tinubos ang mga umakay sa kanila sa tagapagligtas, at lahat ay nagkakaisa sa pagpupuri sa kanya na namatay upang ang mga tao ay magkaroon ng buhay na katumbas ng buhay ng Diyos. Tapos na ang conflict. Ang kapigatian at alitan ay nasa wakas. Ang mga awit ng tagumpay ay pumupuno sa buong langit habang ang mga tinubos ay tumanggap ng masayang pilit, karapat-dapat ang kordero na pinaslang, at muling nabuhay, isang matagumpay na mananakop. Nakita ko, at narito, ang isang malaking karamihan, na hindi mabilang ng sinoman, sa lahat ng mga bansa, at mga lahi, at mga tao, at mga wika, ay nakatayo sa harap ng luklukan, at sa harap ng kordero, na nararamtan ng puting damit, at mga palad sa kanilang mga kamay, at sumigaw ng malakas na tinig, na nagsasabi, "Ang kaligtasan ay sa ating Diyos na nakaupo sa luklukan, at sa kordero." Apokalipsis Kapitulo 7 versikulo 9, Gs. Ito ang mga nanggaling sa malaking kapigatian, at hinugasan ang kanilang mga damit, at pinaputi sa dugo ng kordero. Kaya't sila'y nasa harap ng luklukan ng Diyos,
at naglilingkod sa kanya araw at gabi sa kanyang templo, at ang nakaupo sa luklukan ay mananahan sa gitna nila. Hindi na sila magugutom, o mauuhaw paman, ni hindi sisikatin ng araw sa kanila, o ng anumang init. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay magpapakain sa kanila, at sila'y papatnubayan sa mga bukal ng tubig na buhay, at papahiran ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni ng dalamhati, o ng pagtangis, ni ng kirot paman, sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. Apokalipsis Kapitulo 7 versikulo 14 hanggang 17, at Apokalipsis Kapitulo 21 versikulo 4. Dito nagtatapos ang Kabanata 58, ang katapusan ng mga kabanata. Para updated ka sa susunod na sulat ni Sister Ellen Goldwhite, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po sa nakikinig nito. God bless to all.